Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chie. 26 years old at dito nakatira sa Pascualerville sa Uyo, Quezon City. Matagal na rin akong subscriber ng YouTube channel mo at naubos ko na yata halos lahat ng horror stories mo at love stories. Anyway, horror ang madalas kong pakinggan kasi nakaka-relate ako. Katulad ng inyong mga listeners ay meron din kasi akong naranasang nakakatakot. Papa Dudut, sisimulan ko ang aking kwento noong high school ako. Nakatira kami noon sa isang lugar sa Oriental, Mindoro. Medyo liblib ang lugar na yon at punong-puno ng mga kwento tungkol sa kababalaghan. Sa lugar namin palagi kang may maririnig na mga kwentong engkanto at iba pang laman lupa. Ang lugar daw namin ayon sa mga matatagal nang nakatira doon ay sakop daw ang lugar namin ng kaharian ng mga engkanto. At maraming namamatay sa lugar namin ang sinasabing dulot daw ng mga engkanto. Sa kabilang banda ay hindi ako pinanganak doon sa lugar na yon. Pero 4 na taon na kaming nakatira doon ng mga panahong yon. Noong tumungtong ako ng high school ay naging ligawin akong babae. Hindi naman sa pagiging GGSS o gandang-ganda sa sarili. Pero marami talagang lalaki ang nanliligaw sa akin noong grade 8 ako dahil daw sa maganda ko. Pero sa lahat ng manliligaw ko ang tila umangat sa kanila ay si Jose Miguel o mas kilala bilang Jose. Gwapo naman siya, matangkad, mistiso, maganda ang boses. Pero hindi porket siya ang umaangat ay may gusto na ako sa kanya. Ang totoo niya na hindi ko siya type noon. Kaya lang ay nasabi na umaangat siya kasi siya lang ang persistent sa panliligaw sa akin. Maraming nagsasabi noon sa akin na sagutin ko na si Jose. Pero hindi ko sila pinakinggan. Binasted ko si Jose sa kabila ng lahat. Bagamat hindi tumigil si Jose sa panliligaw sa akin, hanggang sa isang araw nabalitaan na lang namin na namatay siya. Papa Dudut, pinag-usapan ang pagkamatay ni Jose dahil sa unexpected ito. Maliksi at healthy ang lalaking yon. Healthy meaning malakas ang pangangatawan. Dahil grade 7 pa lamang kami ay nag-gym na ito. Hindi rin naman daw suicide ang kinamatay sabi ng pamilya niya. Pero may mga usap-usapan sa lugar namin na nakursunadahan daw si Jose ng engkanto. Katunayan nung libing niya, dumalo ako noon at bago siya dalhin sa sementeryo. Nagkagulo ang kanyang pamilya pati ang mga bisita dahil yung katawan ni Jose sa loob ng kabaong ay naging putol-putol na saging. Oo, Papa Dudut. Nakita ko pa ang katawan ni Jose sa loob ng kabaong pero may pumuntang albularyo noon at doon sinabi na hindi nga raw si Jose ang binuburol namin. Para malaman namin ang totoo ay wag daw padaanin sa pinto ang kabaong kundi sa bintana ito idaan. At dahil sa jealousy lang ang bintana sa bahay ni Jose at walang metal grills ay nailabas nila ang kabaong. And to our surprise, biglang naglaho ang bangkay ni Jose at ang nakita na namin sa loob ng kabaong
ay ang putol-putol na puno ng saging. Dahil sa nangyari, Papa Dudut, naging usap-usapan yon hindi lang sa school namin kundi sa buong bayan. Katunayan nakarating pa ang kwento sa katabing bayan. At may mga researchers mula pa sa KMJS ang pumunta para humingi ng permiso na may feature ang kwento ni Jose Miguel Ancheta. Ngunit tumanggi na lamang ang pamilya ni Jose dahil nagwo-worry pa rin sila noon kung saan napunta ang katawan ni Jose. At yun nga, ayon sa albularyo na kilala sa lugar namin, nakursunodahan ng engkanto si Jose at kinuha nito ang bangkay ng manliligaw ko. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin ng engkanto sa katawan ni Jose? Samantala noong grade 9 ako ay meron kaming naging teacher na baguhan o kaka-hire lamang sa school namin. Galing siya sa ibang school pero lumipat siya sa lugar namin. Every time na magtuturo ay magkukwento muna siya about sa life or love life niya. Tapos ay mga horror story na yung iba ay kadalasan ay na-experience niya at mga na-experience ng mga friends at mga pinsan niya. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Teacher Mayet na nagkataon namang tiyahin ni Jose. Medyo close kami ni Teacher Mayet kasi super bait niya kaya masaya kami pag siya yung teacher namin. Isang araw ay nagkwento siya noong naranasan niya sa pagtira niya sa aming lugar. Medyo mahirap paniwalaan sa una yung kwento ni ma'am kasi parang sa pelikula yung ganap. Pero totoong nangyari daw ito. Ayon kay Teacher Mayet, nagpasya sila ng kanyang asawa na dito tumira sa lugar namin dahil nagtatago daw ang asawa niya sa pinagkakautangan nito at saka may mga kamag-anak naman sila dito. Kaya doon sila nanirahan sa mga magulang ni Jose. Kamamatay lang daw ng pamangkin niya noon at lahat ay nagluluksa pa. Isang araw ay nagbalak daw silang mag-asawa na mag-ikot. Wala daw masyadong nakatira sa bukid sa lugar namin tapos ay madilim pa raw dahil may mga parte pa na hindi pa naaabot ng linya ng kuryente. Kaya alas 6 pa lamang ng gabi ay nasa loob na sila ng bahay at naghahanda na raw para matulog. Kinabukasan ng hapon ay nagpasya sina Teacher Mayet at ang kanyang asawa para libutin nila ang lugar. Nanghiram daw sila ng kotse para makapaglaboy sa lugar pero sabi ng asawa niya, hindi daw niya kabisado yung lugar kaya huwag daw silang magpagabi. Papa Dudut, naging masaya daw silang mag-asawa habang nililibot ang aming lugar. Super ganda kasi ng tanawin tapos yung hangin ay malayong malayo sa amoy sa syudad kung saan sila nanggaling. Napaka peaceful daw talaga doon. Hindi na nila namalayan na mag-alas 6 na ng gabi. Nakalimutan daw nila yung sinabi ng kamag-anak nila na dapat ay mga 6 PM ay nasa bahay na sila dahil delikado daw at baka makursunodahan pa raw sila ng mga engkanto ng mga salbahe at mapanakit. Pero noong una, hindi raw naniniwala si Teacher Mayet at ang asawa niya sa mga engkanto. Pero habang sa pagro-road trip nila, nakaramdam agad na ibang feeling si Teacher Mayet. Pero baka dahil sa hangin kaya hindi na lang niya pinansin ito. Hanggang sa nakarating daw sina Teacher Mayet sa lugar na mapuno at madilim. Kinakabahan daw sila kasi sa daan, tanging ilaw lang nila yung light na nagmumula sa kotseng hiniram nila. Sinusubukan daw nilang tawagan yung pamilya nila pero walang signal sa lugar na yon. Kaya wala silang choice kundi ang dumaan doon at nagmasid-masid na lamang sa lugar. Baka may makita silang tao na pwede nilang pagtanungan. Pero wala silang nakitang tao as in halaman at puno lang ang nakikita nila sa paligid. Hanggang sa napunta sila sa gitna at nag-stop muna sila para magmasid ulit at tawagan yung pamilya nila. Maya-maya ay naihi daw yung asawa ni Teacher Mayet. Kaya bumaba ito pero agad na sinabihan ng guro ko
ang kanyang asawa na huwag daw siyang iwan doon kasi natatakot siya. At iba daw ang pakiramdam niya sa lugar. Pero hindi na raw kaya ng asawa niya kaya naghanap pa rin ito ng maiihian. Sa kabilang banda, Papa Dudut, sinubukan ni Teacher Mayet na tumawag pa rin sa pamilya niya pero wala pa rin talagang signal. Kaya naiinis na siya at kabadong-kabado na nagdasal para sa kaligtasan nila. Maya-maya ay may natanaw daw si Teacher Mayet na lalaki na nakatayo sa hindi kalayuan sa kanilang sasakyan. Akala daw niya ay asawa niya yon pero hindi niya masigurado dahil nakatayo ito sa lugar na hindi naiilawan ng kanilang sasakyan. Pero nakita niyang lumapit ang lalaki. Nilamig daw si Teacher Mayet at narinig niyang parang may bumulong sa kanya. Parang lyric sa isang kanta. Kinilabutan daw ang teacher namin kasi nabosesan niya ang lalaki. At ang kinakanta nito ay siyang kinakanta ng lalaki nung siya ay nabubuhay pa. Papa Dudut, hindi daw makapaniwala si Teacher Mayet na magpapakita sa kanya ang yumaon niyang pamangkin na si Jose Miguel Ancheta. Pero nakakatakot daw ang anyo nito. Maputla daw si Jose at pulang-pula ang mga mata. Dahil dito ay nagsisigaw daw si Teacher Mayet habang palapit sa kanya ang yumaong pamangkin. Nang makalapit na raw si Jose sa pinto ng sasakyan, ay pinipilit daw nitong pumasok sa sasakyan sa pamamagitan ng pagbubukas ng pinto. Pero maaga daw nailak ni Teacher Mayet ang pinto ng kotse kaya hindi raw ito nakapasok. Mamayang kaunti ay may narinig siyang boses mula sa labas. "Sino ka?" sabi ng boses ng lalaki. Agad na bosesan yon ni Teacher Mayet ang kanyang asawa. "Anong ginagawa mo? Anong balak mo sa amin?" Galit na wika ng asawa ni Teacher Mayet. Pero mamayang kaunti ay parang nagulat ito. "Jose, ikaw ba yan?" Takot na tanong ng asawa sa lalaking gustong pumasok sa sasakyan. Pagkatapos noon ay bigla daw naglaho si Jose sa pamamagitan ng itim na usok. Dali-dali namang pumasok ang asawa ni Teacher Mayet at nagmamadali silang nagmaneho paalis sa lugar na yon. Ayon pa sa kwento ng aming guro ay napagtanto nila na kinalaunan na sa lugar na yon natagpuang patay si Jose. At ayon sa albularyo, pagkamatay ni Jose ay naging isang engkanto daw ito. Isa raw masamang engkanto at simula daw noon ay palagi na raw nagpaparamdam si Jose sa buong mag-anak niya bilang isang engkanto. Isa yon sa mga kwento ni Teacher Mayet na hindi ko makakalimutan. Bagamat nag-aalinlangan akong paniwalaan yon, lalo na yung kwentong naging engkanto ang dati kong manliligaw. Pero ayon sa kaibigan kong may tsuhing albularyo, lahat daw ng taong kinukuha ng mga engkanto ay nagiging engkanto din daw. Pero that time ay hindi ko na lamang yon pinansin. Kasi hindi naman mahalaga sa akin si Jose at mas naniniwala ako na namatay siya sa natural cause at hindi dahil sa mga laman lupa. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na isang araw ay biglang magbabago ang pananaw ko pagkaraang ma-experience ko ang isang nakakagulat na kababalaghan. Natatandaan ko noon birthday ng aking kapatid na si Ate Chela. Nagdiwang siya noong December 1, kumbaga in advance na niya ang kanyang kaarawan ng isang araw dahil napag-usap-usapan namin na sa araw mismo ng kanyang birthday, which is December 2, ay ang mag-hiking na lamang kami sa lugar na malapit lang din sa amin. Sa lugar namin matatagpuan ang isang burol na may talon o falls na may mahabang slides. Ayon sa mga nakapunta na doon, malamig, malinaw at malinis ang tubig na meron doon. Sabi pa nga nila lasang mineral water daw ang tubig since bukal ito. Pwede itong inumin. Isa pa'y mala Jurassic Park din daw ang paligid dahil sa mga naglalakihang puno at bato na nakapaligid sa lugar na yon. Isama mo pa ang mataas na bangin at bundok na nakapalibot dito. Samantala first time kong mag-hiking noon. Kasama ko ang ilang mga kaibigan
at kapatid. Narating namin ang falls pagkatapos ng 1 oras na hiking. Ang ganda ng tanawin, kaya sa tingin ko naman ay worth it lahat ng pagod namin. Although ang lugar na yon ay sinasabing lugar kung saan natagpuang patay si Jose. At malapit doon yung lugar kung saan nakaranas si Teacher Mayet ng kababalaghan. Samantala pagkatapos mag-picnic at maligo sa falls, ay sinimulan na namin ang paglisan sa nasabing lugar kasama ang mga batang nag-tour guide sa amin papunta doon. Kahit natadtad ng kwento tungkol sa engkanto ang lugar, ay maraming turista ang pumupunta doon para mag-hiking. May 3 station ito at nang marating namin ang middle station ay doon kami saglit huminto at nagpahinga. At habang nagpapahinga kami, napansin kong may mga pulang pantal sa aking mga binti. Maliit lamang ang mga ito pero marami. Akala ko'y kagat lamang yon ng mga lamok bundok dahil napansin kong meron din ang mga pinsan ko. Pero ang nakapagtataka ay bakit mas marami sa akin. Hindi lang marami, marami talaga. Hindi na normal kumbaga. Kinabahan ako. Doon na pumasok sa aking isipan ang joke ng kaibigan kong si Chester. Baka naengkanto ka o nakadali daw ako nang hindi nakikitang nilalang. Napatawa ako ng hilaw sa joke niya pero maya-maya pa ay napaisip ako. Hindi naman malabong hindi mangyari yon dahil nasa probinsya kami. Not to mention, nasa kalagitnaan kami ng mga bundok ngayon. Nagpapahinga sa isang liblib na lugar kung saan ay napapalibutan ng gubat na may mga naglalakihang iba't ibang mga puno na maaaring tirahan pala ng mga maligno o kaya ay engkanto na hindi nakikita ng mga mortal na tao na katulad ko o namin. Hindi ba engkanto na si Jose Miguel Ancheta? At dito siya naninirahan? Biglang sabi ng kaibigan kong si Rosette na madalas manukso sa amin ni Jose noon. Naku Che, sigurado akong kukurusonadahin ka noon lalo na't engkanto na siya. Dagdag pa niya. Medyo kinabahan ako ng kaunti sa sinabi ni Rosette. Pinagalitan naman ako ng kapatid kong si Ate Shala dahil bakit pa ako nag-short ng maong. Alam ko naman daw na sa bundok ang pupuntahan namin. Sabi ko naman ay pinahiram ko kay Rosette yung leggings ko kaya nag-short ako para mas madali ang paggalaw ko. Dagdag naman ni Ate Shala wag daw akong mag-alala sa mga pantal ko kasi mukhang kagat lang naman daw yon ng lamok. Anyway, since nakumpirma kong kagat lamang ito ng mga lamok bundok ay naging kampante ako. May tiwala ako sa kapatid ko. Naging kampante ako hanggang sa makauwi kami ng bahay. Pero nang sumapit na ang hating gabi ay nalimpungatan ako sa pagtulog dahil nakaramdam ako ng kakaibang sensasyon sa aking mga binti. Kung kanina lang ay makati-kati lang, ngayon ay kakaiba na. Mainit, mahapdi at halos mamula ang balat ko dahil sa sobrang kati ng mga pantal. Ginising ko si Ate Chela since double deck ang kama namin at sa baba lang siya natutulog. Tinanong ko siya kung ano ang pakiramdam ng mga taong naiingkanto. Sinabi niya ang mga sintomas at iilan lang doon ang tumugma sa akin. Kaya hindi ako sure if naingkanto talaga ako o hindi. Tinanong niya kung okay lang ako at bakit natanong ko sa kanya yon. Kaya sinabi ko naman yung nararamdaman ko sa mga binti ko. Pero imbis na kabahan tulad ko ay tinawanan niya lamang ako at sinabing nako, kung naingkanto ka nga, babalik ka doon para mag-alay. Pupunta ka doon ng mag-isa. Natatawa niyang sabi noon sa akin. Natahimik ako sa sinabi niya at napansin niya kaya natahimik din siya. Maya-maya ay tinanong niya ako habang tinitingnan ang mga binti ko na sa sobrang puti ay kitang-kita ang litaw na mga pulang pantal. Ano ba kasing ginawa mo? Namato ka ba kung saan-saan? Yan ang una niyang tanong sa akin kaya umiling ako. At sinabi ko sa kanya na wala akong ginagawa doon kung hindi ang umupo sa mga bato habang pinapanood silang maligo.
Sinabi ko rin sa kanya na ang paa ko lang ang nakababad sa tubig habang nagmumuni-muni. Actually para lamang akong bored na nakatambay doon. Kaya bakit may ganito ako ngayon? Kung sakasakali ngang naingkanto ako, ano at saang dahilan? Napatigil lamang ako sa pag-iisip. Nangisian ako ni Ate Chela. Di kaya natipuhan ka? Naku baka nakita ka ni Jose, aniya. Napatingin ako kay Ate Chela ng mga sandaling yon. Nagpatuloy naman siya. Alam mo ba Che, marami akong narinig sa kwento mula sa mga kapitbahay at taga rito na nagpapakita daw si Jose sa kanila kapag nagagawi sila sa gubat at sa burol, lalo na raw sa talon. Kwento niya sa akin. Saan ba talaga natagpo ang patay si Jose? Usisa ko. Ang sabi doon siya nakitang patay sa paanan ng burol. Yung lugar kung saan kinuwento ni Teacher Mayat sa atin. Pero ang sabi, nanggaling daw si Jose sa falls at nakursunodahan daw siya ng reyna ng mga engkanto. Kwento pa ng kapatid ko sa akin. Di kaya nakursunodahan ka ni Jose? Biglang tanong niya sa akin na may halong kaba ang kanyang pagtitig sa akin noon. Nanlaki ang mga mata ko sa mga sinabi niya. Para kung binagsakan ng langit at lupa. Hindi ko siya inimikan. Alam ko kasing obsessed si Jose sa akin noong nabubuhay pa siya. May posibilidad kayang balikan niya ako at ipagpatuloy ang panliligaw niya sa akin. Kinaumagahan ay ganoon pa rin ang itsura ng mga binti ko. Hindi ko alam kung bakit pero sa tuwing papahiran ko ng ointment na pang mosquito bite ay pakiramdam ko ay para akong napapasok. Medyo sumasakit siya at nangangati. Pakiramdam ko nga ay mas lalo siyang lumalala sa tuwing nilalagyan ko siya ng gamot. Hindi kaya naengkanto ako ni Jose? Pumasok na ang mga salitang yan sa utak ko na to the point na hindi na ako nakakatulog ng maayos at laging nag-hallucination. Pakiramdam ko kasi parang may nakabantay sa akin o kaya naman ay nagmamasid. Nagiging magugulatin na rin ako, hindi tulad ng dati. Hindi kaya naengkanto na talaga ako ni Jose? Well, that was just a guess. Kasi lumipas pa ang 2 araw. Napansin kong hindi na ganong kalala ang mga pantal sa mga binti ko. Para akong nabunutan ng tinik dahil sa isiping babalik na sa dati ang kutis ko sa binti ko pero nagkamali ako. December 5 ng gabi ay napanaginipan ko ang talon. Mula sa kanang bahagi ng talon ay nakita ko doon ang isang malaking puno na may puting dahon. Nakayakap ang mga litaw nitong mahahabang ugat sa mga malalaki ring bato na nasa paanan ng bangin. Hindi ko alam kung bakit nakatingala ako doon. Pero pakiramdam ko ay meron akong tinititigan doon na kung anuman ay hindi ko mawari. Hahakbang na sana ako paalis nang bigla akong madulas sa kinakaupuan kong bato at mahulog sa malamig na tubig. Yun ang huli kong naalala bago ako tuluyang magising. Magising na manhid na ang aking mga paa. All that time, hindi ko magawang makatayo ng maayos. Pakiramdam ko ay walang puwersa ang aking mga paa para makalakad. Naiyak na ako noon kaya naman tumawag na ang hipag kong si Ate Johnny sa mga kamag-anak nito na may kilalang magtatawas. Sakay ng van ay pinuntahan namin yon. Ang taong yon at nakumpirma ngang naengkanto ako o mas dapat sabihin na natipuhan. Nung una'y medyo naguluhan ang magtatawas. Nang makita niya ang mga pantal ko sa mga binti. Nakakita na daw siya ng mga ganon dati at normal lamang ito sa mga taong naengkanto. Yun nga lang, ang kaibahan lang daw sa akin ay hindi kasing lala ng ibang tao ang mga pantal ko. Na sa tuwing lalagyan ng gamot ay dumadami ng dumadami o di kaya naman ay namamaga o mas lumalabas ang kung ano-ano. Sa madaling salita ay hindi talaga ako gustong saktan ng nilalang na nagbigay nito sa akin. Bagkos ay nais lamang nito akong bigyan ng dahilan upang puntahan ko ulit ang lugar na yon. At ang pagmanhid naman ng mga paa ko ay ang palugit ng araw na ibinibigay nito sa akin. Sa makatuwid,
Malulumpo ako kung hindi ako babalik doon ayon sa kagustuhan ng engkantong yon. Tumatayo ang mga balahibo ko sa sobrang takot nang marinig ko ang mga katagang iyon. Actually, ayoko nang bumalik pa sa lugar na yon dahil hindi talaga biro ang mga daanan na nilakad ng mga tao para lamang mapuntahan ang falls na yon. Pero bakit ako pa? Sa sobrang pangamba ay nakinig na lamang kami sa magtatawas kung ano ang mga dapat naming gawin sa oras na makarating kami sa falls. Sinabi rin na magtatawa sa akin na kailangan kong bantayan ang aking sarili pag nakarating na ako doon dahil ang mga nilalang o engkanto na naninirahan malapit sa tubig ay may pagkakataon na matuso at mapangangkin. Isang mali ko lang daw ay maaari nito akong kunin kung gugustuhin man ito. Ang kailangan lamang nitong gawin ay ang kunin ang aking kaluluwa at dalhin sa kaharian nila. Kapag nangyari daw yon ay hindi na daw ako makakabalik kahit na kailan. Pagkatapos noon ay pinagalitan kami ni Ate Chela ng mga magulang namin dahil pumunta pa raw kami doon sa burol kahit na alam naming maraming engkanto doon. Ang titigas daw ng ulo namin. Agad naman akong humingi ng pasensya kasi na-curious lang talaga kami sa lugar. Matagal na kaming nakatira doon pero isang beses ko pa lamang napupuntahan ang burol na yon. Kinabukasan ay bumalik kami at doon ay nag-aalay kami. Mamayang kaunti biglang nagsalita ang albularyo ng engkantong gumawa nito sa akin ay walang iba kundi si Jose. Kinilabutan niya ako, Papa Dudut, kasi kitang kita ko sa hindi kalayuan na nakatayo si Jose sa likod ng isang puno ng akasya. Maputla at namumula ang kanyang mga mata. Nakasuot din siya ng itim na damit at pantalon pero nakayapak siya. Nagmamasid lamang siya sa amin noon mula sa likod ng puno. Sinabi ko sa albularyo na nakikita ko. Pero pinagbawalan niya ako na tignan ulit si Jose dahil kapag nalaman niyang nakikita ko siya ay hindi niya ako titigilan. Samantala sabi ng albularyo ay gusto lang daw magpapansin ni Jose kasi nami-miss na raw niya ako. At kung pwede nga raw ay gustuhin niya raw ulit na maging tao. Pero isa na raw siyang engkanto at hindi na raw makakawala sa sumpang yon. Pagkatapos ng pag-aalay ay nagtirik din kami ng kandila at pinagdasal pa rin namin si Jose na sana'y matagpuan na niya ang tunay na kapayapaan kahit na isa na siyang engkanto. So far ay naging successful naman ang pagbalik at pag-alay namin. Pero kinagabihan ay nagpakita si Jose sa akin sa panaginip. Nanliligaw pa rin sa akin. Siyempre binasid ko siya sa panaginip. Pero sa halip na malungkot o magalit ay ngumiti lang siya sa akin. Tapos ay nagsabi pa siya na hindi raw siya titigil sa panliligaw sa akin. Nararamdaman naman daw niyang darating daw ang araw na bibigay din daw ako sa kanyang pag-ibig. Tapos noon ay nagising na ako. Simula noon, Papa Dudut, ay patuloy ko pa rin napapanaginipan si Jose at kapag gigising ako, pakiramdam ko talaga ay may palaging sumusunod o nagmamasid sa akin. Ang creepy lang sa pakiramdam kaya madalas akong nagdarasal noon bago matulog at never akong nakalimot na magsimba. Naroon pa rin kasi sa akin ang takot na baka isang araw ay bigla na lamang ulit siyang manligaw sa akin. Isipin ninyo, meron akong manliligaw na engkanto. Tapos ay marami ang nagsasabi pa sa akin na isa na raw masamang engkanto si Jose. Parang nakakatakot isipin. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang buhay ko bagamat natatakot pa rin ako. Hopefully matapos din ito para mawala na yung kaba ko sa dibdib ko, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Che. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento sa aming programa. Mahirap kapag ikaw ay nakursunadahan ng isang engkanto o anumang klase ng lamang lupa. Ganon pa man, ang payo ng mga eksperto ay wag na wag tayong bibigay sa mga pang-aakit na mga engkanto, lalo na pagdating sa pera o pag-ibig. Dahil may pagkakataon daw na hindi ito magiging totoo. Para makaiwas sa mga engkanto, iba yung dasal ang inyong kailangan. Tibayan ang inyong paniniwala sa Panginoon. Walang pangontra sa mga engkanto ayon sa mga paranormal experts.
maliban lang daw sa pananampalataya. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga nakakatakot na kwento na aming in-upload. Again, that's Kaistorya YouTube channel. Ganon din po ang Gianna Vlogs. Yan po ang aming personal family vlogs. Sana po ay mahanap ninyo at makapag-subscribe na rin kayo. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.